Hello po, good morning po. Our subject for today is health. Yan. Okay, so to keep our body healthy and strong, we need to eat a balanced diet and sustain it with the right kinds of food. The nutrients present in a balanced diet help the body organs functions well. They also build and repair body tissues as well as supply the needed energy by the body. Let us now talk about energy-giving food. Okay, so here we have a song. Okay. So ito ang song ng tungkol sa, alam niyo ba yung kanta ng Are You Sleeping? Okay. So yung Are You Sleeping? La 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 la. Okay. So siguro hinaan ko lang yung sounds. Okay. So yung kantang Are You Sleeping? Okay. So i-apply natin dito sa kantang to. I am healthy, I am healthy, I am strong, I am strong. Eat foods that are healthy, rich in carbohydrates every day, every day. We are Go Foods, we are Go Foods. Do you know? Do you know? Cereals, rice, and bread. Olives, nuts, and chocolates makes us run, makes us play. Okay. Doon sa kanta, okay, sabi dito, I am healthy, I am healthy, I am strong, I am strong. Ano daw yung mga rich foods that are healthy in carbohydrates? Ano-ano daw yon? Sabi, cereals, rice, breads, olives, nuts, and chocolates, my favorite. Yan. It will help us to run and to play. Magiging healthy and strong daw tayo. Pag kumain tayo ng mga cereals, rice, bread, olives, nuts, and chocolates. Mamaya, meron pa tayong mga ibang malalaman na mga food na merong mga carbohydrates. Ano ba ang carbohydrates? Ang carbohydrates are the substance found in the certain food that provide the body with heat and energy. So, nagbibigay sa atin ng heat and energy. Example of these are bread, rice, cereals, meat, okay, cereals, rice, meat, ayan, milk, beans, peas, corn, pasta, and potatoes. Ayan. So, ito yung mga food na magbibigay sa atin ng heat and energy. Ayan, meron tayo dito. These are starchy foods that gives us energy and warm. Ano kaya mangyayari kapag wala tayong heat sa ating katawan? No? Malalamig tayo. Pag malamig tayo, magkakasakit tayo. 'Di ba? Paano naman pag walang energy? Eh di lagi tayong nangihina, 'di ba? So kailangan natin ng heat and energy na manggagaling sa carbohydrates. Meron pang isa, okay, na pinanggagalingan ng mga okay, energy giving food. Ito ay yung fats. Yung fats,
Siya ay ginagamit ng body natin as a source of fuel. Okay. Nakakita na ba kayo ng mga sasakyan? Di ba yung mga sasakyan, nilalagyan sila ng gas o ng mga fuel para sila ay tumakbo, di ba? It uses to build nerve tissues. Yan. So, tinutulungan din tayo ng fats para mag-build ng mga nerve tissues. Okay? So, ibig sabihin ng nerve tissues, ito yung sa, sa utak natin, no? Mga nerve. Okay? If fats eaten are not burned into energy, they're stored by the body in fat cells and saved for future use. Ayan. So, kapag ka hindi pala natin ginagamit yung fats, ito na ngayon yung nakikita nating mga salbabida sa tiyan natin. Ito na ngayon yung nagiging store. Kaya ngayon, yung tiyan natin, siya pala ay storage ng ating mga energy. So, ibig sabihin, pag tayo nagkakasakit at tayo ay merong mga fats, yun ang ginagamit ng ating katawan. Kasi siya ay stored energy. Yan. So, ngayon, it can also be taken from eating fatty foods and meat. Yan. So, makukuha natin yung mga fats na to pag tayo ay kumakain ng mga fatty foods at saka ng mga meat, no? Katulad halimbawa ng mga baboy. Yan, sarap kasing kumain ng sangyup, no? At saka mga bacons. Okay, so kapag tayo kumakain ng ganyan, okay, maraming mga meat at mga fatty foods. Ano ba yung mga fatty foods nakakataba sa atin? Okay? Ito ay makakabigay sa atin ng diseases kung lagi tayong kumakain at sobra yung ating pagkain. So, it can cause diseases if eaten too much. It may also be good for your health when used and eaten properly. So, dapat ayos lang yung pagkain natin ng mga fats. Okay, fats gives food flavor and texture. Kaya pala, ang sarap kumain. Kasi nagbibigay siya ng flavor at saka sarap. But it is also high in calories and can cause many health problems. Ayan na, magkakaroon na tayo ng problema sa ating katawan pag marami na tayong kinakain. However, healthy fats at the recommended daily amounts are an important part of a nutritious diet for both kids and adults. Kaya dapat, pag kumakain tayo ng fats, no, yung recommended daily amounts lang, yung tamang-tama lang. Naalala nyo ba noon? Yung sinasabi ko sa inyo na kapag kumakain tayo ng mga sobrang alat, ng mga sobrang tamis, hindi ba? Ang nangyayari, naiistoryan sa ating katawan. No? Ngayon, kapag ka nangyari yan, nagkakaroon tayo ng mga bato. Hindi ko lang alam kung naalala nyo pa yon. Pero nung last year, naalala ko, sinabi ko yun sa inyo. Okay. So ngayon, itong mga fats natin, ganun din. Pag sumusobra tayo ng kain, siya ay nai-store din sa ating katawan. Yan. So, dapat yung ayos na ayos lang. Yung tamang-tama lang sa daily amounts ng ating isang araw na kailangan. Getting enough healthy fats is essential for growth and development. So, kailangan din natin ng fats, no? You need enough of them in your diet to help your brain and nervous system to develop normally. So, kailangan din natin talaga ng fats para ma-develop yung ating mga nervous system. Alam nyo ba yung nervous system? Ito yung tungkol sa ating utak. Kailangan ng ang mga fats para ma-develop yung ating utak o yung ating nervous system. Okay. The best sources of fats are the following. Katulad ng mga avocado, cheese, coconuts,
and coconut oil, dark chocolate. Paborito natin yan. And eggs. Naku, paborito din natin yan. Fatty fish, like katulad ng salmon at saka tuna. Nuts, olives, and olive oil. Those are the best sources of fats. Okay, hanggang dito na lang. Tandaan natin kung ano-ano nga ba yung ating energy-giving food, carbohydrates, and fats. That's all for today. Bye!